Sa pagsisimula ng ating kwento, may isang malaking dragon na kumikinang at ipinakilalang ito ang ultimate boss. Tapos may isang lalaki sa harapan ng boss at halatang naglalaban ang dalawang ito. Agad tumalon at inatake ng lalaki ang ultimate boss at agad naman niya itong natalo. Pagkatapos ng pangyayari may isang tinig ang nagsabi, "Warrior, natalo mo ako, ang prinsesa ay sayo na." Ito ay tinig mula sa Natalong boss. Matapos ng ilang sandali biglang lumitaw ang napakagandang babae. Ito ay ang nasabing prinsesa na kanyang reward sa pagtalo sa boss. Nang ang babae ay papalapit na sa kanya. Biglang nagsalita ang isang lalaking may asul na buhok na, "Sige na wag mo akong bitinin, nagpataas ako ng level ng napakahirap para ngayong araw habang tutulo na ang laway." Isang sandali biglang tumunog ang kanyang computer at biglang may malakas ng boltahe ng current ang tumama sa kanya na nagsahi ng kanyang panginginig at pagpangit ng pagmumukha. Habang nakukirahinti bigla naman siyang naglaho sa kanyang pinagkakaupuan. Ilang sandali lang lumipat ang pangyayari sa isang lugar kung saan ito ay isang libingan ng mga yumaon. Biglang may nagsalita sa lugar na iyon, makikita na may dalawang lalaki ang nambabastos sa isang babae. Sinabi ng isang lalaki na, "Ang babaeng ito ay napaka-cute, gusto kong tikman ang labi niya ng matagal." At nagsalita ang isang lalaki ng, "Salamat sa Diyos, patay na ang master ng babaeng ito, mukhang makakapagsaya tayo ngayong gabi." Ipinakita ang babaeng umiiyak at ito ay si Shanner. Sinabi sa sarili na, "Master, kailangan kita, hindi ako makapaniwala na patay ka na," at sinabi ng dalawang lalaki habang tumatawa, "Umiyak ka hanggat gusto mo, walang makakarinig sayo." Isang sandali nakarinig sila ng isang tinig ng sumisigaw mula sa taas at agad naman silang tumingin sa taas. Biglang nahulog mula sa taas ang isang lalaking sumisigaw at bumaon ang buong ulo nito sa lupa. Biglang silang nagulat at hindi nakapagsalita. Biglang bumangon ang lalaking nahulog mula sa taas habang may mga damo sa kanyang bibig. Ito ang ating bida na may asul na buhok at umiling-iling ito at nagtanong kung hindi ko ba natalo ang ultimate boss. At nagtanong kung nasaan ito. Pagkatapos nagtanong ito ulit kung nasaan ang kanyang sexy na prinsesa. At nang makita niya ang isang babaeng umiiyak biglang itong napaisip. Habang umiiyak si Shanner, tinawag niyang master ang ating bida na ang lalaking nahulog mula sa taas. Pagkatapos nun tumayo ang ating bida at tiningnan ang dalawang lalaki. Tinitigan niya ito ng masama at tinawag ang dalawang lalaki na mga bastardo, at galit na galit niya itong sinigawan ng, "Sino kayo para harasin ang kanyang prinsesa?" Biglang kinabahan ang isang lalaki pagkatapos hinawakan ang kanyang espada at napatanong sa kanyang sarili ng bakit buhay pa ang lalaking ito. Kung nailibing na nila ito sa libingan. Pero sinabi niya na hindi na bali, papatayin na lang ulit nila ito. Biglang napaisip ang ating bida na parang may mali. Biglang tumalon ang lalaking may hawak na espada at akmang aatakihin na nito ang ating bida ay bigla naman niya itong naiwasan. Sa gulat nito napaluwa ang kanyang mata. Bigla siyang napaatras at napaupo tapos bigla niyang naisip kung totoo ba ang mga lalaki na ito. Naisip niya na ang damo at ang lugar pati na rin ang mga tao ay totoo. Hindi ito gaya ng laro, ito ay totoong mundo. Agad lumapit ang dalawang lalaki sa natambo nating bida tapos sinabihan siya ng mga ito ng, "Huwag kang matakot, nasa na ang ipinakita mong tapang kanina?" Sinabi ng lalaking may hawak na espada na, "Maghanda ka ng mamatay." Sinabi ng ating bida na, "Sandali lang, pwede ba tayong magsimula ulit?" Itinaas ng dalawang lalaki ang kanilang mga espada at nang akmang aatakihin na siya ng dalawang lalaki ay bigla siyang napasigaw sa takot at sinabi niya na, "Pakiusap, huwag niyo akong patayin." Nang malapit na siyang tamaan ay biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kanyang harapan. Sa pagkagulat ng ating bida ay biglang may lumitaw na armor sa kanyang harapan. At napaisip kung ito ba ang kanyang mga kagamitan sa kanyang laro, at napatanong na lang kung paano ito naging totoo bagay. Biglang ano-ano ay may lumabas na notification sa taas na ang ID ay nakamit ang requirements entry, na ang Supreme Marshal System ay nabuksan. Bigla siyang lumutang at lumabas ang kanyang profile window at nakatala dito na ang kanyang pangalan ay Zhao Fang.
Ang kanyang species ay human, ang kanyang occupation ay warrior, ang level niya ay kasalukuyang 0 at ang lucky value ay 0/100. Napaisip siya kung ito ba ang attributes bar? Ibig sabihin kailangan kong magpataas. Biglang may lumabas na notification na a novice gift bag is attached. Accept or ignore? At hindi na nag-atubili ang ating bida at agad-agad naman niyang pinindot ang accept. At dahil dun sunod-sunod ang pagsulpat ng notifications na congratulations ikaw ay naging 1-star warrior at nagkaroon ka ng extra point sa lucky value at nagkaroon ka din ng skill na wrestling at Jikaroon ka ng 1 minutang access sa Divine Suit. Tuwang-tuwa si Xiao Fang sa kanyang mga natanggap. Ngayon isa na siyang 1-star warrior, mayroon na siyang over 100 lucky value skill na wrestling at proficiency na 100/100. Makalipas ang isang sandali biglang nagkamalay na ang dalawang lalaki na pamura na lang ang isa at ang isa naman ay napatanong kung nasaan ang tanggang iyon, tinutukoy niya si Zhao Fang. Bigla namang lumabas si Zhao Fang sa kanilang harapan, suit ang magarang armor ang Divine Suit at may hawak na isang espada. Tumingin ang kakilakilabot si Zhao Fang sa dalawa, habang umiiyak sa takot ang dalawang lalaki, napatanong na lang ang mga ito ng bakit ka nagkaroon ng Divine Suit ng biglaan. Agad namang humanda ng pag-atake si Zhao Fang sa dalawa at naglabas ng dilaw na liwanag kasabay ng pag-atake ni Zhao Fang na naging sanhi ng paglipad sa iri ng dalawang lalaki. Napasabi na lang si Shan na napakalayo ng talsik nila. Pagkatapos ng pangyayari biglang lumabas ang isang notification at binabati si Zhao Fang sa pagpapalabas ng kakayahan ng Supreme Martial System. Ito ay ang Supreme Tenfold Sword. At nakatanggap ulit si Zhao Fang sa sunod na notification ng 400 experience at 40 na mana points. At sa kasalukuyan isa na siyang 3-star warrior. Natuwa naman si Zhao Fang sa mabilis niyang pag-level up. Matapos ang 1 minuto ang Divine Suit ay nag-expired na at bigla itong naglaho. Pagkatapos ng pangyayari biglang tumakbo si Shan sa kanya habang tinawag siyang master. Biglang niyakap ni Shan si Zhao Fang habang dumaikit sa kanya ang malalaking kokomelo ng babae at hinigpita. Pa ng babae ang yakap niya. Bigla namang nagbago ang ekspresyon ng ating bida at napaisip na ganito daw pala ang pakiramdam ng malalaking pakwan. Sinabi ni Shan kay Zhao Fang na akala niya ay di na niya makikita ang ating bida. Sinabi ng ating bida kay Shan na kalokohan yan. Mula ngayon ay isasama na niya ito kahit saan siya magpunta. Ngunit may pag-aalinlangan si Shan sinabi niya na hindi na sila makakabalik sa Xiao family kahit na kilan. Pagkatapos tinanong niya si Xiao Fang kung saan na sila pupunta sa ngayon. Seryosong sinabi ni Xiao Fang na pupunta sila sa Mount Mu para magpataas ng level sa pamamagitan ng pagpatay sa mga halimaw at biglang ngumiti ng seryoso at sinabi kay Shan na babalik din naman da. Isang umaga sa loob ng Xiao Residence may isang lalaking galit na galit. Ito ay ang tusong pinuno na kasalukuyang pinuno ng Xiao Residence, habang ibinato ang tasa sa sahig at galit na galit habang sap ang dalawang lalaking pinalipad ng ating bida sa langit sa isang hampas lang. Tinanong ng lalaking galit na galit si Xiao Delo. Ito ay isa sa dalawang lalaki. Tinanong ito kung nasaan na si Xiao Fang. Pagkatapos habang takot na takot iminungkahi nito habang nasubsubang mukha sa sahig na siyang Master Xiao Fang ay nagtungo sa Mount Mo at sinabi na napakahirap hanapin si Xiao Fang sa lugar na yon. At sinabi nito na si Xiao Fang ay kasalukuyang 3 stars warrior at sinabing sigurado na mapapahamak at maaaring mamatay sa lugar na yon. Lumapit ang kanilang pinuno at galit na kwiniliuhan si Xiao Dilo at sinabi nito na kailangan niyang makita ang katawan ng bastardong si Xiao Fang, buhay man o patay. Sa sobrang takot ng mga ito sumagot na lang ang mga ito at sinabing masusunod po. Habang takot na tumakbo palabas sa sobrang takot ay madadapa pa ang mga ito. Ang lalaking galit na galit kanina ay ngumiti ng may pagkasakim at sinabi sa sarili na ang Xiao family ay may kailangan lang na isang pinuno at yun ay siya lang. Sa Mount Mo ang ating bida ay kasalukuyang nagsasanay ng kanyang mga kakayahan sa paggamit ng kanyang espada. Makikita na focus lang siya sa kanyang ginagawa at sa pagmulat ng kanyang mata hinati niya sa gitna ang isang dahon na mahuhulog na sa lupa.
Matapos siyang magsanay ay napangiti naman si Xiaofang sa tuwa. Agad naman siyang binati ni Shan'er habang kumikinang pa ang mata, tinawanan lang naman ito ni Xiaofang at may pagyayabang na sinabing wala lang yun. Bigla niyang kinausap si Shan'er at sinabing manatili ka lang dito ng ilang araw. Sabi ni Xiaofang na aalis muna siya at sinabing babalik din siya agad pag natapos ang kanyang mga pagsasanay sa martial arts. Wala na namang nagawa si Shan'er kundi magsabi na lang sa kanyang master ng "Master, good luck." Habang naglalakbay si Xiaofang, hindi niya napansin na may dalawang tao sa taas ng puno na nagmamatsyag sa kanyang pag-alis. Ito ay ang 2 taong inutusan ng pinunong sakam mula sa Shao Residence ay ay sina Xiao Dilo. Matapos makita si Xiaofang, sinabi ni Xiao Dilo sa kanyang kasama na andito si Xiaofang, bumalik na tayo at sabihin natin ang tungkol sa young master. Makalipas ang 3 araw ng pagsasanay ni Xiaofang ng martial arts sa Mount Mu Replica, biglang ginulat ni Xiaofang ang isang pink na kunaho. Lumabas ito sa likod ng kunaho na may nakakatakot na pagmumukha at sinabing, "Cute na maliit na kunaho, tulungan akong umangat ang aking mga kasanay." Sa sobrang gulat ng kunaho, agad itong namatay. Biglang nagtaka si Xiaofang at nagtanong ng hindi ko pa naman hinahawakan ang kunaho, bakit ito namatay. Tumawa na lang siya at sinabing mabuti na din at sinabing kaya kung takutin ng isang rabbit para mamatay. Lumabas ang isang notification na ang Scarlet Rabbit ay nalason sa mabahong amoy ni Xiaofang at dahil doon nadagdagan na naman ng 100 na experience point at 10 mana points. 7 araw ang makalipas sa Mount Mu Replica, makikitang kinakaharap ni Xiaofang ang 5 nilalang at lumabas ang notification na kinakaharap ni Xiaofang ang green-headed evil tiger, dark cloud python with scale, colorful chicken, poisonous scorpion with 3 hooks at red ape. Agad namang natalo ni Xiaofang ang mga ito sa isang atake lang gamit ang kanyang tenfold sword. Makikitang si Xiaofang ay binabati ng notification sa kanyang sunod-sunod na pag-upgrade. Ipagpapatuloy na natin ang kwento, pero bago yun, pahingi naman ng like and subscribe sa aking nagsisimulang munting channel. Ipagpatuloy na po natin. Ipinapakita na kasalukuyang 10 araw na si Xiaofang na nagpapalakas sa Mount Mu Replica. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong siya ng black-backed silver wolf. Umungol ito ng malakas at akmang aatak. Ihina ang ating bida ay agad naman niya itong inatake gamit ang kanyang tenfold sword. Matapos ang nilalang, lumabas ang notification na nagkaroon siya ng 900 experience points at 70 efficiency sa kanyang tenfold sword. Sinabi ni Xiaofang sa kanyang sarili na makakamit niya balang araw ang Martial Master Realm sa pamamagitan ng ginagawa niyang ito. Habang tinitingnan niya ang kanyang status window, ngayon siya ay kasa lukuyang 9 stars at may lucky value na over 100 at may experience value na 8,888, 10,031,100,000. Sinabi sa sarili na pag nakamit na niyang maging Martial Master Realm ay babalik siya sa Xiao's residence at papaslangan ang mga bastardong nandoon. Isang ano-ano ay may pumukaw sa kanyang atinsayon dahil sa notification na lumabas na may isang Ganoderma. Huwag kalimitang kuliktahin kasabay ng isang arrow na nagtaturo ng direksyon ng nasabing bagay. Agad naman niya itong pinuntahan at wala nang pakialam sa kanyang mga nahuling nilalang, sabay ihinigas sa ere, habang tumakbo ng mabilis papunta sa nasabing bagay. Pagkarating ni Xiaofang sa lugar, bigla naman siyang namangha sa nakita niyang isang halaman na kumikinang. Agad naman niya itong nilapitan na halatang nasisiyahan, naghuhugis puso pa ang mata sa baita. Nung nanggaano kaya karami ang aking makukuhang experience points pag kinain ko ang Ganoderma. Lumabas naman ang notification na ang iyong level ay napakababa sa ganitong klase na top quality Ganoderma, na mas mabuting ipalit na lang ng Supreme Coin. Sinabi ni Xiaofang na hindi na masama, pero ang Supreme Coin ay napakaganda, maaari ko nang mabili ang lahat ng klase ng items sa game mall. Nang akmang babunutan na ni Xiaofang ang Ganoderma, biglang lumabas ang notification na sinasabing may 3-headed black lion na nagpakita. Bigla niyang sinuntok ang notification at sinabi ni Xiaofang na layuan mo ako. Paglingon ni Xiaofang sa kaliwang bahagi, bigla niyang nakita ang malaking itim na paa ng halimaw. Bigla siyang kinabahan. Paglingon ni Xiaofang sa likuran, bigla siyang napasigaw at napaluwa ang mata sa kanyang nakita na pagkalaki-laking itim na halimaw na layon na may 3 ulo.
Sa takot agad si Xiao Fang kumari pa ng takbo at agad naman siyang hinabol ng halimaw. Agad niyang inilabas ang kanyang espada at sinabing, "Ano naman kung lamang ka sa akin ng 2 ulo tanggapin mo." Agad niyang inatake ang halimaw gamit ang tenfold sword. Inatake na niya ang 3 ulong layon subalit hindi man lang ito magasgasan ng kanyang atake. Hingal na si Xiao Fang at nauubusan na ng hininga. Tumigil muna siya habang laylay ang dila at nagpunas ng pawis. Biglang umungol ng napakalakas ang 3 ulong layon habang papalapit kay Xiao Fang. Napatanong na lang si Xiao Fang sa halimaw kung bakit ang kanyang tenfold sword ay hindi mapatay-patay ito habang kita ang takot sa kanyang mukha. Agad siyang kumari pa ng takbo ng napakabilis kahit hinang-hina na ang kanyang katawan. Sa sobrang pagod bigla siyang natapilok sa bato na naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa lupa. Habang tumutulo ang luha napasabi na lang si Xiao Fang ng ayaw ko pa mamatay. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa susunod na episode.